pag po nasa tubig ka po, mga ano, para pong silipa ka po, nalipad ka po eh. Yung mga kaya pong gawin ng ibang tao eh, kaya ko din po palang gawin. At ipakita sa kanila kung kahit ganito ako, kaya kong ipakita sa kanila kung ano ako. Sa isang maliit na barangay sa Pagbilao, Quezon, isang maliit na binata ang ipinagmamalaki ng lahat. Anak ng mag-asawang magsasaka, ika-4 sa 7 magkakapatid si Marco Tinamisan, ipinanganak na walang paa at iisa lang ang kamay. Nasa isip ko bakit gano'n ang ibinigay kaya sa aking anak na wala namang akong ginagawang kung ano man sa aking sarili. Dahil hindi naman sabing ako'y masasakit noon, nung nagkakasakit. Wala ako talaga iniinom ng mga gamot-gamot. Siguro talagang pinagkaloob sa amin ng Panginoon Diyos na siya sa amin na ganun. So, nung una niyo po siyang nakita na gano'n, natakot ba kayo? Hindi man ako natakot, di kaya nga ako naawa dahil lang iniisip ko kung anong kapalaran ang may ano sa kanya, mangyayari. Nung una, itinago ng mag-asawa sa bahay ang kanilang kakaibang anak. Dahil nahihiya sa kanyang kalagayan, hindi rin lumalabas ng bahay si Marco. Nung bata po ako eh, ayun, ganito po, wala ko po masyadong alam. Sabi ko, ba't ako ganito? Yung kumpleto. Anong sinasabi mo sa Panginoon? Yung bakit po ako ganito? Oo. And then, wala po, ganun. Nabiyanan ko na po habang makalaki po ako. Siguro, tanggapin ko na po ako ng binigay. Pero nang lumaon, naisip nila walang saysayang magtago. Dahil gaano man siya kakaiba, si Marco ay isa pa rin biyaya. Kaya ang nasa isip namin, mag-asawa, talagang pagpipilitan namin siya mapag-aral at iniisip namin, mahirap pag hindi siya nag-aral. Basta pag ganyan-ganyan lang, ay papaano pagdating ng oras, sabi ko, hindi naman lahat ng kapatid ay masasabi mong siya ay aalagaan. Kaya sabi ko, sumikap ka at pagdating ng oras ay nang hindi kayo masasabing api-apihin nila. Dahil ikaw naman ay may pinag-aralan. Mula noon, pinagsikapan ng mag-asawa na pag-aralin si Marco sa pag-asang edukasyon ang magsisilbi niyang paa pagdating ng panahon. Kaya ko naman po ginagawa yun para po matuto din po akong gumawa ng ibang mga bagay na sabi nila hindi ko kayang gawin. Yun, ganun kahit ano pong ginagawa ko po. Kabanata 16, si Sisa. Ano naman ang nilalak? Sa edad na 19, nasa grade 9 na ngayon si Marco. May ibasa nga, Marco. Okay, ano sa? Sa tingin mo ang layo niya. Matanda man siya kumpara sa mga kaklase, bibo at masipag mag-aral ang binata. Pero hindi lang sa pag-aaral siya nagpapakitang gilas. Pagkatapos ng klase, Kasi po, nung bata po ano ko po talaga yung basketball ay. Eh, wala kang paa. Paano ka nakakatakbo? Naano na po nakasanayan na rin pong na ganito, na makipag sa nila.
Eh di syempre, mas maliit ka, mas madali kang masusupalpal. Eh, kakayanin naman po. Diskarte lang po talaga. Wala man siyang paa, pilit na humabol sa kalaban ng binata. Iisa man ang kanyang kamay, hindi ito hadlang para makasilat ng tagumpay. Ikaw, sino idol mo? Sino? Si Marco? Ba't mo idol si Marco? Magaling maglaro. Saan banda? Sa pag-shoot, sa pag-dribble, saan? Ah, sa pag-dribble. Malakas po yan, tumiyak. Malakas. Yan po ay laban din po sa mga ano po laro. Kaya nga po, sa mga swimming. Sa ano yung tawag naman, liga. Ah, lumalaban yan siya sa liga? Nalaban po siya. Doon po sa may ano, kauban. Hindi, sa may ano. Kaya ang kalaban niya, mga may paa? Siya lang po ang may Pero hindi sa laro natatapos ang araw ng binata. Makalipas ang isang oras, diretso sa palayan si Marco para tumulong naman sa kanyang mga magulang. Panapanahon ang kita ng mga magsasaka. Tuwing anihan lang sila nakakatikim ng salapi, kaya sa mga panahon tulad ngayon, patalbos-talbos na lang muna ang pamilya. Ano po itong kinukuha ni Nanay? Talbos ng kamuti. Ah, para saan po? Lulutuin at iulam. Ito pong ulam niyo mamayang gabi? Tapos may tuyo. Ah, may nabili pang tuyo. Ito ang dahilan kung bakit pursigido si Marco na maghanap ng pagkakakitaan sa kabila ng kapansanan. Nagbago ang lahat ng makilala ni Marco ang tubig. At takot na takot po talaga ako nun. Sabi ko, iyo muna ako dun sa may sa tabit. Hindi ko to kaya. Sabi ko po nga, hindi. Itinabi po ako dun. Oo, tapos? Tapos din, bumabala po ako dun sa may bababaw. Oo. Tapos po nung pumunta po ulit kami dun, nagano na po ako, nagtesting na po ako dun sa malalim. Oo. Kahit po nakakatakot, tinaray ko na rin po. Pag hindi po sinubukan, hindi ko po talaga mga kayanan kung hindi po talaga susubukan. Nang lumaon, naging kaibigan ni Marco ang tubig. Dahil sa piling nito, malaya siyang makagagalaw. May paaman o wala, kumpleto man o hindi ang kanyang katawan. Nasa lupa po kasi, wala, maano ka lang, mapagod, hindi mo may enjoy yung paglalakad ka, ganun. Sa tubig po kasi, parang pag natubig ka po at nasa ibabaw ka, parang po bagang nalipad ka. Nalipad po isip mo, parang pong ganun, nakalipad. Mas Kaya mabilis mong ka. gawin. Opo, kaya mong gawin. Mula noon, nagsikap si Marco sa paglangoy hanggang isang matandang swimming coach ang kanyang nakilala. Impression ko is he has the guts. He has yung tinatawag na willingness. Malakas ang loob. Malakas ang loob. At the same time, ibibigay niya yung kaya niya. Sabi nga, no matter what, kahit ano pa man yan. Basta't sabihin mo sa kanya kung ano yung gagawin mo at gagawin niya. Alam ko si Marco is very talented. Actually, ang kuha natin po sa athlete, at least, number one thing that you are going to consider is their talent. Kasi kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo, Kung yung attitude, wala. Kung attitude mo, wala, useless. Sa tulong ni Coach Romy, nahasa ang galing ni Marco sa paglangoy.
para mas effective na maturuan ni Coach Romy itong si Marco, ang ginagawa niya, nilalagay niya yung sarili niya sa posisyon ni Marco. Pag nagsiswimming din siya katabi ni Marco, isang kamay lang rin. %65% of your strength will be originating from the arm. 35% lang ang paa. Correct. Kaya makikita ninyo ang mga swimmer is puro broad shoulder yan. Yes, yes. Upper body structure. Lingid sa kaalaman ng marami, higit sa paa, kamay ang mas mahalaga sa paglangoy. Hindi gaanong importante ang paa dahil nakalutang ka naman sa tubig. Pero sa kaso ni Marco, wala na nga siyang paa, iisa pa ang kanyang braso. Alam niyo po kasi sa swimming, ang key doon, kailangan balansyado ka. Kailangan, kung kunyari masyadong malakas yung right arm mo, katulad ako kapag nag-swim ako, masyadong malakas yung right arm ko, ang tendency ko, bumabaliko ako. So kailangan mo siyang i-correct doon sa hips mo. Sa case ni Marco, yung kanan lang niya ang may power kasi wala naman siyang kamay doon sa kaliwa. Mind setting lang po yan. Aha. You have to set up your mind. Kung ano yung dinidikta ng isip mo, yun ang gagawin ng katawan mo. Breathe on left or breathe on right, no problem. Muna ka. 4 na taong tinuruan ni Coach Romy si Marco at sa panahong iyon, umani na ng iba't ibang medalya ang bata. Anong pakiramdam nung nanalo ka ng medal? So yung masaya ko, first time po kasi Oh, na tapos? makalaro sa ganun. Makilala, tapos maipakita kung anong talento ko. Ngayong buwan, sasabak muli si Marco sa isang importanteng laban, ang Calabarzon Regional Sports Competition na maaaring maging susi para makasali siya sa palarong pambansa. Kapag nakapasok ka sa palarong pambansa, Pag may kikitain ka? Meron naman po dun, meron pong allowance at saka po bawat isang goal po ay may bibigay po na pera po. Magkano daw? Pag isang goal po doon kasi 3,000 po. Ay kung maka-3 po, hindi malaki-laki na kayo po, pantulong din sa magulang. Kaya naman ganun na lang kapursigido si Marco dahil bawat hagod niya sa tubig, alay sa mga magulang na nagsakripisyo sa kanya. Freestyle lang siya. Hindi siya mag-backstroke. Kaya rin niya mag-backstroke. Okay. Nandun po ako naliko. In his case, to go for straight line, pwede kang mag-isip ng point na doon ka pupunta. Sa bawat itong silya na to. You can put it here, then swim. Sige, game. Diretso ang tingin. Go, Marco. Di gaya sa freestyle kung saan nakikita mo kung saan ka papunta, sa backstroke, kailangan balanseng-balanse ang katawan para hindi ka lumiko. Kabilang. Yan, diretso na. Dito nahirapan si Marco, mas mabigat kasi ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Pero hindi pa ito ang langoy na pinakahirap si Marco. Doon sa freestyle, breaststroke tsaka backstroke, saan ka pinakahirap? Press po ako hirap. Hirap ka sa breaststroke, ano? Yung breaststroke kasi, kumpara sa freestyle, mas kailangan mo ng paa doon eh. Tsaka kailangan mo talaga 2 kamay kasi yun yung gumaganong ka, tapos nagkikik talaga yung paa mo doon. Pero since wala kang paa, lugi. Pero sasali ka pa rin sa breaststroke competition. Kahit na hirap? Bakit? Kahit po kayong hirap po dun, basta po malakoy ko po yun ng maayos. Ang nakikita ko sa kanya yung sinatawag natin perseverance. The way going to sustain everything. Kung kaya niyan, tinatanggap niya all of those hardship.
Makalipas ang ilang linggo, dumating ang pinakahihintay ni Marco. Daan-daang estudyante mula sa probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ang magtatagisan ng lakas at talento sa Calabarzon Regional Sports Competition. At ang unang 3 mananalo sa bawat laro, otomatikong makakapasok sa palarong pambansa. Kabado si Marco nang tawagin ang kanyang pangalan, pero lalo siyang kinabahan nang makita ang kanyang mga kalaban. Ang regional sports competition na ito ang isa sa pinakaimportanteng laban ng mga batang atleta ng Calabarzon. 5 magigiting na manlalaro mula sa 2 sangay. Dito pinipili ang pinakamagaling na pwedeng lumaban at kalaunan mapabilang sa Philippine team. Matagal na itong pinapangarap ni Marco, ang makasali sa palarong pambansa at mapili sa delegasyon ng Pilipinas para sa Paralympic Games. Pero para makamit ito, kailangan niya munang makipagtagisan sa iba pang batang may kapansanan. Ang problema, lubhang mas malakas ang mga kalaban ni Marco. Si Marco lang sa mga atleta ang halos putol ang buong katawan. Lahat ng iba, kumpleto ang mga braso at putol lang ang isang paa. Paano natin nakaka-categorize sino yung mga magkakalaban po? Halimbawa si Marco, paano po malalaman sino yung kalaban niya sa iba? Depende sa kanilang disabilities. Pag ortho, lahat ng ortho kakalaban. Tapos pag ang kanilang disability naman ay sa intellectual disability, 15 years below, meron namang 6 years above, sila magkakalaban. Iisang classification nila eh. Yung cut below and higher than the knee. Oo. Ay kaya ang part of Marco, siya ay very much higher than the knee. Oo. Tapos iisa pa ang braso. Ano magiging kanya? Pero at least, andun pa rin yung kuha ni Marco na binigay ko itong assignment na ito sa'yo. Gawin mo. Gagawin Tatapusin niya. ko. Tatapusin niya. Unang sumabak sa breaststroke competition si Marco. Ang langoy na ito ang pinakamahirap para sa mga atletang walang paa tulad niya. Mahigit 1 minuto lang nagtagal ang langoyan. Mabilis na natapos ang iba. Pinilit ni Marco na humabol pero sadyang dehado ang kanyang maliit na katawan. Pagod po. Mahirapan din po kapag pagod. Kapag persa po. Mas mahirap at malalakas po. Hindi po kaya eh. Hindi po kaya ba kung ano po sila eh. Akala ko susuko na si Marco sa puntong iyon. Pero maya-maya, heto't nasa starting line na naman siya ng isa pang kompetisyon. Binigay ni Marco ang buong puwersa ng kanyang maliit na katawan. Pero anuman ang kanyang gawin, kulelat pa rin siya sa naturang kompetisyon.
Team 3, Villanueva ATL of Cavite. Pero hindi siya nagpatalo sa pagkatalo. Sa huling laban, freestyle, bumalik si Marco sa starting line. Ako na po, di na po ako nawala ng pag-asa. Kakayanin ko pong pilit pag po, kung gusto ko pong kakayanin ko po ng kakayanin. Hanggat po kaya ko pa. Ilang taong nag-ensayo si Marco para sa labang ito. Sa freestyle, may pag-asa ang binata. Pero sa kanyang huling laban, huli ring natapos ang ating pambato. Sa kabila ng pagkatalo, hindi sumuko ang binata. Tinapos niya ang laban at taas noong umahon sa kanyang pagkatalo. Medyo masaya din kasi masaya po kahit pagod, kahit pesado po yung aking braso. Di masaya po at natapos ko yung aking ko pong langoy. Sa laban naman po talaga may nananalo, may natatalo. So tanggapin na lang po. Kung ano yung naging resulta ng laro. Ang importante po natapos ko at naipakita ko sa kanila kung gaano ko naano yung langoy. Kung gaano ko natapos. At Nakaya mo. Nakaya ko. Nakayanan ko po yung laban. Kahit po malalaki sa akin nung nakalaban ko po. Kinabukasan, dito namin natagpuan si Marco. Imbis na magmukmok sa pagkatalo, tuloy siya sa ensayo. Balik siya sa kanlungan ng tubig. Dito kung saan siya pinakamalaya, dito kung saan abot kamay ang tagumpay. Huwag silang mahihiyang ilabas yung talento nila. Kung may ganito man sila ipakita nila tas makisalamuha na sila sa ibang tao. Huwag silang mahihiya at huwag silang mawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng kapansanan mo, nagpapasalamat ka pa rin ba sa Panginoon? Opo, kasi Bakit? pasalamat po kasi kahit po ganito madaya po nagmamahal sa akin. Tapos sa sarili na ipapakita ko po nung meron ako. Doon po ako siguro kaya nagpapasalamat po sa Panginoon kahit ganito ako. Madaling magpatalo sa kapansanan. Pero pinatunayan ni Marco na hindi tayo dapat malunod sa mga pagsubok. Maaaring kulang man ang kanyang pangangatawan, buong buo ang kanyang loob. You can do it. Go. Yan, correct mo. Sige. Kabilang. Yan, diretso na. Ako po si Cara David at ito ang Eyewitness.